Magandang hapon po. Yung kaibigan ko na matuturing ko kumari po na si Wilbert Tolentino. Best friend ko rin ito na nakalimutan niya lang ako. Hindi niya nga ako binati ngayong New Year, ngayong Pasko. Pero naawa ako sa kanya. Nabudol! At ang problema ko, ang nakabudol pa, kaibigan ko rin, kaibigan niya matalik. At ang nakabudol sa kanya po, ay nabudol din ako noon. Kasama sila ni magkasama sila no ni Kendall na nagbudol sa akin. Pero si Kendall, walang kasalanan yun. Si Mami Jen lang ata nanloko sa akin. Naalala mo ba, Wilbert? Maring Wilbert? Na noong may problema kayo sa Quezon City Hall, lumapit sa akin. Ginawan ko pa, may mga trabaho kung iba, inuna ko pa yung trabaho sa kanila. Tapos, ginawa ko, nabigyan ng solusyon ng problema sa City Hall ng Quezon City. Patungkol po yun sa club. Tapos, yung sa Roses Sabinyo na club, ayaw ko lang bagitin ko ng pangalan ng club, ay naayos ang problema, hindi na ako binalikan. Yung pangako na ginanatiling kanta na lang, pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Ako, ganun pala yun. Kaya pala ako binudol. Kasi talagang may sabi ni Wilbert, Maring Wilbert, ay binudol niya siya. Siya nga binudol, ako pa kaya. Ganun na ako kasi. Hindi naman kami close ni Mami Jen. Siya mas close kay Mami Jen. 20 years na mahigit sila nagkakasama. Sa negosyo. Kawawa naman. At parang ang nangyari nito, lumalabas, parang yung aking pakikiwari, yung si Mami Jen, na si Genesis Galius, sa tunay na buhay, ay parang addict sa casino. At parang addict din sa shabu. Hindi ko naman sinasabi, pero parang lang. Pakinggan natin yung hinaing ni Maring Wilbert na kanyang kinwento sa bagong kaibigan niya na si Attorney Ceballos daw ang pangalan. Well, hindi ko kilala si Attorney Ceballos. Pero what is important is makilala na mapakinggan nyo lang kung anong problema ni Wilbert. Maring Wilbert, I'm just hoping na happy pa rin ang 2026 mo. Kasi talagang dapat magiging happy tayo. At si Big Ceballos pala. Mukhang hindi ko ito nakaharap sa mga hearing ko. So anyway, ang naging problema niya ay tutulungan doon si Attorney Ceballos. Ito pakinggan natin, nakaawawa naman. Kung nawala, mga milyon ni sigurado nawala sa kanya. So anyway, alam ko marami kasi siya, popular kasi siya. At dahil gusto ko rin ipapaalam sa mga nakakilala sa kanya at milyon po kasi mahigit milyon po yung kanyang followers sa Facebook. Kaya ito po siya, Maring Wilbert. I-play ko na rin lang ang iyong problema para malaman ng ibang tao ang iyong problema at matutulungan din yung ibang tao na baka naging biktima rin ni Maring Jen, si Mami Jen. No? Good afternoon, Lenlen Alfonso. Good afternoon, new subscriber po watching from Gold Coast, Australia. Ay maraming salamat po. Happy New Year po at Merry Christmas pa rin po. Okay, ito po yon. Pakinggan natin si Mr. Wilbert Tolentino na tumakbo po sa party list election ito ng anong pangalan ng party list nito? Parang Angat at ano bang party list ni Maring Wilbert? Nung tumakbo siya. Angat mahirap, no? Parang Angat mahirap. Ahon mahirap. O, yun.
Kaya nga dapat siguro suportahan natin si Maring Wilbert para makaahon siya ng gusto. O ito po, pakinggan natin si Maring Wilbert. Siya po ay supporter ng sa mga LGBTQ affairs po ay talagang siya, talagang aktibo siya na tumutulong. So ito pakinggan natin. Kasama niya ito sa kanyang live ay si Attorney Vic Ceballos na newfound friend daw niya. Salamat naman Attorney Ceballos, tutulungan mo si Maring Wilbert na kahit newfound friend, libre ang Attorney Smith. O ito. I-play na natin. Pakinggan natin na. Mga kakambi, pakinggan natin si Wilbert. Para kapag kunwari mag-vlog ka, pwede po i-open. Galing ano? Opo. Okay, bakit lang ako lang. Bibilang kita tapos papadala ko sa iyo. Hindi po. Okay lang po. Sana ay meron din yan. Para you can use it para pwede na rin po kayo mag-vlog. O sige, ito si Maring Wilbert. Ang tagal naman. I-advance na lang natin. Ang tagal. Si attorney is a newfound friend. Ayan. And nagkakwentuhan kami about sa recent post ko na meron ako isang business partner, attorney, na 30 years na sa akin. Ang dami niyang ginagawang kalokohan. Ang dami niyang ginagawa yung tao. And then may recent na kami na business ventures. Lahat ng business venture, ginagawa ko siyang as 50-50. Wow. Sa profit sharing. Ganun ako kabait. And yet may recent kami na The Bolt Super Club. So he took advantage na habang nag-renovate, kumuha siya ng maraming investors. All right. And then so, unfortunately, nalaman namin kasi maraming nagka-claim na, Wilbert, you're one of the investor pala. Nagulat ako, investor, bakit? Kasi daw ako nagpo-promote, yung may-ari daw, hindi daw nagpo-promote. Sabi ko, ba't sino ba may-ari? So, nung na-mention nila kung sino man yung may-ari, so nag-search po ako. So, nung nag-search ako, doon ko nalaman na, may something wrong pala. Tapos, meron kaming isang business venture na meron kaming Christmas party. Meron kaming budget ng 2M. Yung 1M para sa mga bonuses sa tao. And then the 1M is for catering, for raffle, tapos for mga regalo, appliances. Kinuha niya muna yung 1M. Sabi niya sa akin is for, para makapag-down. Unfortunately, tinakbo niya yung 1M. Wow. Swerte naman nakatakbo ng 1M. Buti pa siya nakatakbo ng 1M. Ako hindi pa nakatakbo ng kahit kalahating M. Okay, hindi bali. Happy New Year lang, Mami Jen. Kung saan man ka. Tapos, doon nakalagay doon, ham and leche plan worth 95 pesos. For each na ibibigay sa mga empleyado. Ang dami nun. So, ang dami. Ngayon, nalaman namin, doon sa inorderan ay 45 pesos. So, mas malaki pa yung nakuha niya 50 pesos kaysa doon sa 45. Ngayon, sa lahat ng mga pinag-utangan, even mga employee, from top hanggang bottom, lahat ay nagoyo niya. As in, ginoyo niya lahat. Grabe, ang galing lahat naman niya. utang sa kanya. Ngayon, grabe, ang galing niya. Dami pang top to bottom na goyo niya. Ganun ba pag adik sa casino, nakakaguyo? ang style niya ngayon, attorney, sa dami niyang utang sa tao, binabalikan niya, kinakausap niya, babayaran kitang ganun, mabulaklak kasi siya. Ngayon, ipinost ko siya ng notice to public, ng first, and then, hindi pa rin siya nag-reach out sa akin. So, on the second... Ganun ba? May kilala rin akong tao na ganun. Luri ang pangalan. Ganun pa rin. Eh, since newfound friend ka, and si attorney, ako nakikita niyo si attorney Vic po ay isa sa mga, tinanong ko kung ano specialty po niya.
isa po ang hinahawak ni attorney ay corporate. So, naghingi ako ng konting consultant. So, sa mga nanonood, follow kayo, baka meron kayong mga inquiries. Ako nga, linibre nga niya for free, kaya maghihingi ako ng para pakinggan din natin sa kanya kung ano yung stand naman niya about sa situation, and then tingnan natin kung ano yung next step na dapat ang gagawin natin. So kayo din kailangan mag-iingat kayo. Kung ako nga 3 dekadang kaibigan, Ano ba ito? Advertisement ng abogado o nagreklamo ka kay Mami Jen? Maring Wilbert. ako. So, personally, kailangan ninyo rin dapat malaman at least para hindi na po kumalat at ang dami po. Kasi lahat ng mga kaibigan ko ngayon ay connected sa kanya, unfriend ko, pinablock ko attorney. Kasi ayoko kasing marami pa siyang mabibiktimang tao. Sabi, attorney, sobrang pinagkatiwala. And then, this is not only once. Wow. For my entire life na kasama ko siya for more than 3 decades, maraming beses ko siya sinalba. Dahil sa utang na yan, dahil sa sa ginawa niya. And nag-vacation muna ako para makapag-breathe lang ako. And then, pagbalik ko sa January, may gagawin akong action talaga dyan. Okay. So, ngayon, ang strategy niya ngayon, kinokontak niya lahat ng mga pinag-utangan niya. Dapat huwag mo sabihin kung anong action, baka malalaman yan, makakaiwas na naman yan. Para pinapangakuan niya. So, yung mga tao, kailangan ko maraming complainant. So, ngayon, ginagawa ko ngayon, attorney, is pinalilit ko mundo niya ngayon. My first step is pina-unfriend, pina-block, para wala na pa siyang makapag-reach out. Kasi nagkakaroon siya ng padrino and then lalapit sa akin. And ginagamit niya yung name ko, attorney, lagi. Para mahikayat yung mga tao ng investor. Ngayon, meron isa doon na incident na nalaman namin na from Saudi, bumiyahe pa papunta dito sa Manila. All throughout, alam niya, isa po siya sa may-ari ng The Ball. And then ngayon, pinangakuha niya ng April. So ngayon, instead na mahikayat yung mga complainant na magsama-sama kami para tulungan siya, napangakuha niya ng April, nababayaran. So, okay na yung si Saudi. Hindi na siya tuloy magre-reklamo. So sabi ko sa kanya, kung hindi na siya sasama sa akin, pag gumawa ko ng action, hindi na niya mahabol yung pera niya. Right? Tama, attorney? Pwede pa rin independent na. Siya na lang magkusa, maghahabol, pero wala na siyang Mas maganda kung sama-sama kayo. Opo, kasi gusto ko maraming kami mag-complain. Estafa yan. Safa po, Estafa attorney. yan. Opo. Kasi yun din pong sinabi ng ating corporate legal. And then, I was so grateful, talagang inaalign talaga ni Lord na na-meet ko si Attorney Dick. At na-meet ko rin siya. Opo, at sobrang na-enlighten ako nung nagkakwentuhan kami. Sabi ko, attorney, okay lang ba na mag-live lang ako ng saglit? And then, gusto ko lang man lang din na ma-share ba sa ating mga viewers ang ating, hindi ko kasi kino-consider sila as my followers. I consider them as my community. Oh, okay. Kasi pag tinawag mong followers, taga-sunod. Kumbaga, di ba? So, grateful ako, nandyan sila, nagmamahal, nagsusupport, and then sinishare nila yung mga posts natin. And sobrang grateful ako na I have won another legal batteries na just like you na we just met a coincident, and nung nagkakwentuhan tayo, I see your genuine ba na pagiging attorney, and sabay-sabay kami nag-countdown, dito kami nag-New Year, and sobrang masaya dahil na-meet ko, meron akong isang bagong kaibigan na si Attorney Big. So, Dito tayo nagkantahan. dito pa tayo nagkanta. Saan kayo? New Year? Hindi mo ko tinawagan Ayan, nakakatuwa kasi syempre, wala kaming related blood, wala kaming as in, dito lang kami. So, naniniwala ako, attorney, naniniwala ako sa apat na D. Okay. Basta kapag may determination ka, dedikasyon, disiplina, andun yung destiny. Tama po. And sobrang ako yung destiny na para mag-meet pa tayo dito, nasa ibang resort ako na hindi ko na gusto yung ambience, and then lumipat ako dito sa Casa Amara na sobrang ganda po. Sobrang ganda. Ayun. So, at ang pagkain masarap. Masarap ang Ano yan? Akala ko nagreklamo ka, nag-advertise ka kay attorney, nag-advertise ka pa sa Casa Amara. Kain. Hindi kayo Sulit. magsisisi. Sulit. And at the same time, masasabi nyo, magandang review. Ayun. So ngayon, attorney, yung ganitong problema po, ano po yung maganda po ipapayo natin tulad ng mga
instead na maraming complainant, yung mga complainant, nahihiya mag-reach out sa akin. Kasi nga, matalino yung taong ng Goyo. Yung business partner ko. Matalino pala yung. Matalino ba si Mami Jen? Kung matalino siya, kaya pala ako hindi niya binayaran sa pinagawa niya sa akin doon sa problema ng 690 sa Quezon City Government. Hindi na siya bumalik. Kasama pa niya si Kendall. Kendall, sabihin mo nga kay Boss Maring Wilbert. So, ang ginagawa niya, kinakausap niya, ipapangakuan niya ulit. And then, tapal dito, tapal doon. So, he took advantage sa akin habang nag-renovate ng The Vault. Marami siyang... Ako, mabuti lang, hindi napansin ito ni Makagago. Isinanla ang isang establishment. Dalawa actually. The Vault at saka yung Apollo. Yung Apollo actually hindi na ako connected. Binigay ko lang sa kanila kasama yung angels ko. Yung business partner ko, binigay ko kasi tumakbo tayo noong 2025. So, binigay ko sa kanila, nakasanla din. So, nung mga tao, nasa peligro, walang trabaho, hindi nila alam na yung sitwasyon na nailagay sila sa alanganin. So, right now, sabi ko, after kong vacation, pagbalik ko sa Manila, definitely hindi ko siya palalagpasan. Tapos, yung complainant, may mga iba nag-okay, tapos biglang nagdalawang isip, sabi niyo, hindi, bukang pagbibigyan ko ulit siya. Eh ako naman personally gusto ko enlighten sa kanila na ako nga for the past 3 decades, ganun din ang ginagawa niya sa akin. And hanggang ngayon lubog siya sa utang. At hindi natin alam paano niyang babayaran yung mga tao. So ngayon, attorney, may question po ako, ano bang maganda natin, pwede isampa natin ng kaso? Kung sa part niyo po, as a corporate lawyer, ano po yung magandang advice po niyo? Okay, ganito po yun. Kung meron check na in-issue, meron po bang check na in-issue o wala? May iba, like yung mga staff at saka yung mga under sa kanya, meron sila deposit at saka check. Pwede Kasi yun. yung mga verbal na parang, sige, tsaka ko na lang bigay sa yung contract. And then, diretso siya sa casino. Wow. Basta pag may nahawak siyang pera, nasa casino siya talaga. Happy New Year, si Leda Lafu, saka si Astra. Happy New Year. Naawa ka ba kay Wilbert? Actually, kung i-check niyo yung history po sa casino, binaban ko na yan for the longest time. And then, may certain period ng casino, maliliit ang kanilang. Ang tanong ko lang sa iyo, matagal mo nang alam na wala nagkakasino siya, bakit hindi mo siya sinabihan? At matagal mo na bang alam na noon gumagamit siya ng droga at hindi mo sinusuklop, sinusumbong sa pulis? Kaya ikaw na biktima tuloy. Pagbaban. So, bumalik. So ngayon, nung tinatanong ko sa kanya during our pagpuput up ng The Vault Super Club, he took advantage kasi lahat pagpo-post ko, lahat ng mga celebrities friends, celebrities DJ, nagpa-perform doon, maraming tao. Okay. So laging puno, and then ang ginawa niya, habang puno yung tao, lagi doon siya lalo nakakapag-filma. Where in fact, na parang ginawa niya linagay niya ako sa alanganin, sa sitwasyon na gusto niya ako ilubog, and then the bar cost me 40M. Wow. Pero ang dami niyang linikom ng iba't ibang investor na ngayon hindi pa nila alam yung iba. So nag-post lang ako ng notice to public nung una, pangalawa, beware na. So ngayon, ano kaya magandang para sa iyo? Dapat po dyan, mag-file gawa kayo na. Nako, delikado yun. Kung hindi mo mapapatunayan, Maring Wilbert, pwede kang kakasuhan ni Mami Jen ng libel. Ganon po. Kaya kailangan siguro din mo meron kang ebidensya. Pwede complaint at tutulungan namin kayo kung paano gagawin yon. Kasi may mga technical issues po yan, may mga elements of the law para mag-qualify as a staffa. And even BP22. Magkaiba ho yun yung staffa at saka BP22. Yung po staffa, mas mabigat po yung penalty law kasi yung talaga merong plong. Yung BP22 naman po, ay sa ating batas, pwede naman pong bayaran na lamang yung utang, may katumbas yung imprisonment na penalty into cash. Okay. Okay, so, ang nangyayari po, parang yung final lamang yun, but mas maganda po kung staffa para mas mabigat ang kaso natin. Ngayon, pwede naman pong individual ang magpa-file. Tapos, yung mga ayaw po na sumamang sa ngayon, pwede humabol.
pwede naman sila Pero with their own na. pwede naman tulungan din natin kung gusto ninyo, mapag-uusapan naman po lahat yan. Opo. Pero pinakamaganda ho, sama-sama na kayo para isang sampahan na lang yan. At ika nga po, mas mabilis ang ating proseso. Process. Opo. So kung sakali po yung sitwasyon po niya ngayon, right now, kasi marami akong alam, tulad yung ginawa niya ng papers, ako personally without my knowledge, na isinala, tapos kumuha siya ng investor, ano yung magiging kaso ko sa kanya? Kasi may transaction sila na nagkapirmahan sila and then nahawak nila yung documents. Dapat po makita ko muna yung dokumento kung ano ang nilalaman. Okay. Tapos po, I can give you a proper legal advice kung ano ang ating gagawin. Mhm. Alam mo nyo, pwede maging criminal o civil ang ating isasampa sa kanya. Pero dapat po, mabasa muna ng abogado lahat ng dokumento. Ito po yung mga yung mga documents po na mismong doon sa premises, sa depot, where in fact pati yung SEC namin. May kopya ho kayo niyan? Pwede mo Mga picture po. Ayun po, diyan po siya nag-transact po. Diyan po siya nag-transact. Ayun po. Pati yung SEC ng depot ay na picturean, ayan, kaya nakita nila name ko. And ginagamit niya yung name ko kasi para mas makakahikayat. And pinalalabas niya kulang sa renovation, kulang sa ganito, tapos nandyan yung name ko. Kaya sobrang nakakasad kasi syempre, tinutulungan ko siya and he's earning 5 million a month. Wow! A month from Ano our source business ventures. Kasi ginagawa ko siya. Paano mo hindi sila kabahan yung 5 million pala? Paano nangyari? Hindi ko na. Hindi ko magets. 50-50%. Okay. Kasi iba yung business structure ko, attorney. Once na may nakita kong pwedeng another Wilbert na pwede ko i-duplicate, isinishare ko yung blessings and then jump ako into another field. So, he's been with me for almost 3 decades and paulit-ulit 5 million, ibig sabihin may kaso pa sa BIR yan. na lang itong nangyari. And this time, hindi ko na siya palalagpasin. Bakit noon nakalagpas sa inyo? Kasi I always think, attorney, na parang everyone deserves another chance. Okay. So, may husay siya may galing siya Pero this time parang pagod na ako. Sobrang pagod and sobrang naawa ako sa mga investor. Actually, marami siyang nabiktima na kino-cover up ko lagi. At ang dami nagsasabi sa akin, ang tanga-tanga mo until now, nandiyan ka pa rin sa kanya. Kailangan mo na i-let go. When you say cover up po, kayo nag-aabono? Or Yes po, ako po nag-abono. So Bait sa naman akin, sobrang bait po, kasi parang yung 3 decades na yun, inano ko siya parang mas trinasure ko yung pagiging magkaibigan. friendship na? Pero hindi na tama. Kasi at his age of 52, until now, nipundar sa bahay kasi nagrarant yun sa core group namin na nakapagbigay nga si Sir Wilbert ng 135 na house and lot, even kasama si Herlin Hipon, kasama si Madam Inuts, and yet ngayon siya wala pa rin. Okay. Sa part ko naman kasi kung Oy, Harlin Budol, Hipon, Happy New Year. Si Inots, Madam Inots, Happy New Year. pasok siya ng sales, bakit hindi ko siya bibigyan ng house and lot? Tama, ibinabalik ko lang din naman sa kanila. Hindi man ako yung taong kasi at the end of the day, we all die, di ba? Right, So right. we leave a good mark. So ganun ang ginawa niya sa akin. So, attorney, another thing like me na without my knowledge, ano yung pwede ko siya ikaso? Well, again, pwede kong maging criminal, pwede maging civil, but I need to be... Anong tanong? Anong pwede ikasabi? Kaso, without my knowledge, alamin niyo muna ang mga detalye. Hindi pa lahat ng kwento mo pa kasi Maring Wilbert ay maraming kulang. Ang kulang detalye, tapos kailangan pa may dokumento pa yan para magka-kompletong kaso. more into your transaction details. Okay. Dapat malaman ko ano yung naging usapan ninyo kahit na verbal, no? Pwede naman po nating... Hindi siya verbal Actually, may contract. mas maganda. May pinaghawakan sila ng contract yung tao. Pero siya lang ang pumirma at yung investor nag-release ng pera sa kanya. Like for example, 3M. So yung 3M, without my signatory, paano na Okay na ho yun. Pwede na natin gamitin ebidensya yung kanyang dokumento Without my signature, hindi signatory. na pinakita dun sa mga tao na investor
at yung proof of investment naman o proof of remittance ng mga tao na nag-invest sa kanya. Kailangan po natin yun ma-trace. May authority. Kailangan natin matrace. Okay. It will take some time pero wala po imposible sa batas. Walang imposible. Wala po imposible. Lahat Okay. ang magagawa ng paraan. So, itong pagkakataon ba natin to, Mali ka, attorney, walang imposible sa batas. Hindi lahat ng hindi lahat ay kaya kami tinatawag ko minsan the silence of the law. Minsan ang batas natin ay kulang-kulang. Kaya hindi pwede mo sabihin walang imposible sa batas. may chance ba natin siya mapakulong? Oo, malaki. Okay. Attorney, may nag-reach out sa akin kasi there are incident kasi dati na meron siyang nakitira siya sa isang lugar. I think it was Kaya tama dapat grammar mo. There are incidents. Yes. may decade na rin. May 10 taon na nakaraan. So, nung nalaman niya na nag-post ako ng notice to public, so, nag-reach out ulit. Pero I know the whole story kasi yung brother-in-law niya mismo nagsabi sa akin, Wilbert, pag mo natulungan yung bayaw ko. Pag tutulungan mo pa yung bayaw ko, pati ikaw malalaglag ka, ha-atakin ka niya pababa. Kasi churchmate ko, linoko niya ng $10,000. Ibig sabihin, nung during nakatira siya sa isang bahay sa Tondo, and then, naging churchmate ng bayaw niya. And then, yung bayaw niya nga hindi na ako pinapansin kasi hindi ako nakinig sa kanya. So, I felt sorry. His first name is Martin and ayoko magsabi ng last name. And sorry, Martin, hindi ako nakinig sa iyo. Pero this time, ako po mismo ang magiging kalaban niya. So, ako personally, sabi ko nga, attorney, Hindi pa ba kaya huli ang lahat? Wala ka na makukuha. Hanggang kaso-kaso ka na lang. Siyempre, ubos ng pera eh. Di ba? kahit sinong padrino pa lumapit. Yan ang problema sa mga ganong mga relasyon, no? Mga magkakaibigan. Tapos, you give your all out. Tapos, niloko ka. At dahil sabi mo kung totoo, ay siya ay addict, naubos na lahat. Wala ka nang habulin. May pakulong mo na lang. So, that's the sad part of it. Sa akin, palilitin ko yung mundo niya. Kumbaga, ayokong sabihin pa ngayon ng next step ko. Kaya since nagka-bump tayo dito sa vacation na countdown na vacation, parehas tayo dito nagkita and sobrang grateful ako sa mga advices binigay niyo sa akin. At ang bait ni attorney, promise. Dahil si attorney po ay hindi nagdalawang isip, hindi niya ako sinisingil dito. Sabi na sa akin, sige. Sure, promise, attorney, hindi ka na naningil, Ano ba ang gusto mo? Kaya nag-live ako, hindi dahil ipahiya yung tao, kundi malaman ng tao yung mga pinangakuan niya kasi strategy niya yun attorney. Ang ginagawa niya, binabalikan niya yung mga pinag-utangan niya. So ngayon sasabihin niya dun sa mag-utang, babayaran kita, meron akong gagawin ganito. Lahat ng matatamis, from lahat ng langit at lupa, lahat ibibigay niya sa iyo. Papangakuan ka niya lahat. And then kukuha na naman siya, may gogoyo siyang iba, tapos may panapal ganun. Tapos may di ba, ito, kunwari, pinapressure na siya. May incident na ganito na isang babae na gusto na siyang i-post, ipapatulpo na siya, ang ginawa niya, nanggoyo siya ng iba para panapal doon, para hindi na siya okay. So, ganun ang ginagawa niya strategy. So, ngayon, yung complainant na instead na nakapaghikayat ako, nagdadalawang isip dahil they think na meron pang pambayad si Mami Jen. Yung pala inuutang lamang niya. Yes. pambayad. And his name is Jerry Gallos, aka Mami Genesis and Mami Jen. Jerry Ang galing naman Gallos. magsalita o Ay, sobra. Kasi ako, imagine mo, 30 years, binigyan ko na siya ng so many chance. Hindi lang kasi once kung once maintindihan ko inuugali na talaga, attorney. So ngayon, gusto kong anuhin ngayon, attorney, is para ngayon, since dagdag kaibigan, hindi ko i-close door, I'll visit you one of these days dito sa QC and thank you so much sa mga advices binigay ko sa inyo. Sa mga nakapanood po ng live neto, sana po i-share po ninyo at kung sino nakakilala sa inyo na may atraso. Attorney, like, sa Attorney Robert. Hindi, nandun sa kay Ryan. Kasi meron ako. Anyway, ito share nyo na lang para malaman baka hindi nyo hindi na kayo maluloko. Pero dapat may itsura tayo may itsura ba tayo ni Jerry Gallos? Tingnan natin.
Genesis Galios. Galios siguro. Tingnan natin dun sa ano. Tingnan natin sa ano ni Wilbert. Habang ano, siguro. Yan, ano na lang, ay, kawawa naman, nabudol pala si, nabudol si Wilbert. Hmm. Wala akong kopya ng litrato. Wala akong nakikita ng litrato ni Genesis Galios. Anyway, sabi mo, Wilbert, giginhawa din ang buhay sa 2026. Talagang ganun ang ano eh. Ito, nakita na natin. Ipakita ko. Ito po yung nireklamo ni Wilbert. At least nakita ko na yung litrato. Kailangan nyo makita yung litrato para hindi kayo mabubudol din. Kagaya kay Wilbert na budol. Gino mo matalino na si Wilbert, nabudol pa ha. Ayan Ayan, ang itong pinakita ni Wilbert na reklamo niya, ito yun. So, public notice. Paunawa sa publiko, beware of Genesis Galios. Aka, Mami Genesis or Mami Jen. This notice is issued to formally state that I, Wilbert Tolentino, am no longer associated in any capacity, personal, professional, or otherwise, with Mr. Galios, also known as Mami Genesis. For nearly 3 decades, I extended assistance, support, and opportunities to this individual in good faith. I made him industrial partner to my business ventures and give him good life by offering 50-50 on all my endeavors. Over time, circumstances arose that caused me to believe that my name, identity, and professional standing may have been used without my knowledge or consent on matters that I did not authorize and do not support. Though I saved him from his struggles many times before, it has resulted in significant personal and professional concern and distress. Following a previous public statement, I have been contacted by other individuals who reported similar experiences involving the same person. Accordingly, I am formally inviting any individual who believes that they may have been affected, misrepresented, or harmed in connection with Mr. Jerry Galios to come forward and communicate with me privately. You may contact me at 0908-869-3463. The purpose of this notice is not to defame, harass, or make determination of guilt, but to, number one, protect my personal and professional integrity, determine whether there is a broader pattern of conduct affecting others, and explore appropriate, awful, and collective remedies if warranted.
any communications will be treated with discretion and seriousness. If you believe your experience may be related, you are encouraged to contact me directly. Oh. Not for the purpose to defame. Na-defame mo na nga siya. Kung hindi totoo yun, na-defame na talaga siya. Napahiya naman talaga siya. But then, you have the right as a victim to do that para naman to warn others. Sige, hanggang dyan lang naman. Oh, Maring Wilbert, mag-ingat ka na nga. Madali ka kasi kaibiganin eh. Madali ka namang lukuhin ng iba. At least hindi ako. Magandang Happy New Year.